So, ayan. Good day sa ating lahat mga ka-backyard. Ngayon po ay pagkakataon ko para ipakita sa inyo yung tatlong unit natin ng incubator. So, before kasi ay paisa-isa lang ang nagagawa ko, no? Halimbawa, isang klase, no? Halimbawa, itong 30 to 50 capacity. Minsan naman, isa lang dito sa 60 to 80 capacity natin at dito sa ating 120 capacity, ano? So, meron isang missing dito, yung 160 capacity. So, sa ngayon ay ganito naman yung itsura ng 160 capacity, pero pagkakaiba lang po nila, yung bisagra niya ay hindi dito nakalagay, kundi dito po sa side, dahil ganito po yung pinaka-design nun, no? Ayan, binubuksan yan, tapos ipupull out yung tray before magsasalang, at ganon din po, vice versa, kapag mag-aalis, ipupull out din, no? So, yan mga ka-backyard. Ito po, explain ko sa inyo yung ating mga incubator. Dito muna tayo sa 100 tuloy. Dito muna po tayo sa ating 30 to 50 capacity, no? Na incubator. So, bakit ko po sinasabi na 30 to 50 capacity? Na knowing na merong mga incubator na singlaki nito, pero ang sinasabi is 50 capacity. So, dito lang muna po tayo sa realidad, mga ka-backyard, na gusto ko po ang expect nyo kapag nakuha nyo tong incubator is yung katotohanan na naglalaro lamang po ang ating incubator. Itong unit na to, between 30 to 50 capacity. Ayoko naman po isara ng 50 capacity, then pagdating po sa inyo ay 35 lang, 40 lang ang nalalaman. So, yan. Depende kung anong klaseng itlog ang ilalagay nyo. Kapag itlog naman ng gansa, siguro mga 15 lang to 20. Ayan. Or 15 lang po, no? Ayan. So, mga nagtatanong, ito po yung itsura niya. Meron po siyang dalawang bumbilya na free. Ito pong puti na to ay magsisilbing tray ng ating itlog. Kaya may mga butas-butas para maiwasan natin yung paggulong ng mga itlog, no? So, yan po yung wirings natin. Ayan, no? Para halimbawang pumalya yung ating thermostat, madali lamang po na ikabit or palitan ng bago, no? Nakalagay lamang dyan yung wires niya. So, kakabitan nyo lang ng bago yan if ever na pumalya. So, meron tong warranty, no, mga ka-backyard. Kapag ito nasira ng isang buwan, sa loob ng isang buwan ay nasira, mga ka-backyard, papalitan ko po ng parts, no? So, parts, halimbawa, nasira yung thermostat, no? Sabihin nyo lamang po sa akin, message nyo lamang ako at papalitan natin. Dahil kapag ito naman ay nasira, mga ka-backyard, possible na pumalya dyan is yung thermostat agad, no? Huwag lamang po nating isasaksak sa hindi niya kaapad na voltahe. Halimbawa, 220 ito, sinaksak natin sa 110, no? Hindi po pwede yun. Dapat 220 lamang. So, nandito, naka-indicate naman po lahat dito yung kailangan yung gawin, mga ka-backyard, no? So, dito tayo sa 30 to 50 capacity muna, in-explain ko po, no? So, lahat, halimbawa, pag bumili ba ako niyan, hindi ba yan mabubugok yung mga itlog? Sa mga hindi pa po nakakaalam or bago pa lamang sa channel ko, or sa mga napapadaan lamang po sa ating page, no, mga ka-backyard, ay ako po ay matagal nang gumagawa nito. Itong ating 30 to 50 capacity ay nirequest lamang ng karamihan dahil ganito nga po ang ginagawa ko, no. So, medyo may kamahalan nito. Hindi ito pang masa. So, dito po tayo, no. Dito tayo. So, 1.4. Kapag ka ito ay check out nyo, halimbawa, nasa Luzon or Visayas or Mindanao po kayo, naglalaro lamang ang presyo nito between 1,600 to 1,800, no. Madalang lamang po ako makita ng 1,800 pataas. May mga nakakapag-check out sa Mindanao nito, 1,700 lamang ang binabayaran. So, meron tayong mga vouchers dyan na available. Pwede nyo po yun i-accept, no? Para mabawasan yung inyong bayarin. So, ganyan. So, meron naman mga tumatawad pa.
napapadaan sa ating page. Hindi ba pwedeng 1K na lang yan? Mga ganun po. No? Ito, explain ko lang ulit po yung presyo nito. So, yung presyo na nilalagay ko po sa Shopee, mga kabakerd, na 1,399, hindi po yun buo na nakukuha ko. No? Na dededakan po tayo ng around 250 pesos sa bawat isang unit ko. No? Halimbawa ito. Kasi 2% po ang inaalis ng Shopee. Iba pa po yung mga ibang inaalis niya doon sa ating price unit, no? So, per unit, nag-aalis siya ng mga around, sabihin na natin, 250 pesos. So, halimbawa, binigay ko to sa inyo ng 1,000, no? Tapos, nabawasan pa tayo. So, parang nagpapagod lamang po ako doon. So, ito naman, mga kabakerd, ay bago ko to ginawa, ito ay proven and tested na po. Marami na rin tayong mga buyers Luzon, Visayas, Mindanao, mga kabakerd, na nakatry nitong ating produkto. So, ito ay proven and tested na po. Ayan. So, nagbibigay pa nga po tayo ng free na bumbilya, no? Sa presyong ganun po. Tapos, meron manual guide. Hindi nyo na po ito iintindihin na bubuksan or isasara. Ito naman po yung mga ano niya, no? So, naglalagay pa po ko ng tawag dito. Pakita lamang po natin, no? Lalagay pa po ako dito ng mga bisagra. Omni pa po ang ginagamit kong plug, no? So, para hindi po pumutok or talagang heavy duty. So, yan pa lang, mga kabakerd, hindi na po natin tinitipid yung ating mga kliyente, no? So, yan, manual guide. Andiyan na po lahat ng pwede nyong malaman kapag ga-avail po kayo ng ating incubator. So, ayan, sana na-explain ko po itong ating 30 to 50 capacity. Ayan, mga kabakerd, 30 to 50 capacity incubator. So, dito naman tayo sa ating 60 to 80 capacity. Minsan, kung kayo po ay matagal na dito sa ating, ito po ginagawa ko pa lang ha, kaya ganyan po ang itsura niya. So, kung matagal na po kayo dito sa channel ko, mga kabakerd, alam nyo na itong ating 60 to 80 capacity ay kayang magkarga around 100 capacity. Kung kayo po ay matagal na dito. Dahil ito po ang kauna-unahang klase ng incubator na meron ako. So, before, pinagpapatong-patong ko po lahat ng itlog sa loob na yan. So, 100 capacity ay kaya niya. Proven and tested na po. Nakakapagpapisa po talaga siya. So, yan. Yan po ang itsura niya, no? Pinalaking 30 to 50 capacity, no? So, ito naman ay 60 to 80 capacity. So, mga kabakerd, ang itsura nito, hindi ko pa po kasi tapos. So, ipapakita po sa inyo yung itsura niya. Ito siya, mga kabakerd, no? Yan ay, yan po yung ating 60 to 80 capacity. Meron siyang tray at binibigyan ko ng free na lalagyan ng tubig sa ilalim. So, kagandahan po dyan ay kapag napisa, pwede pong ilagay sa ilalim yung mga sisiw para doon magpalakas hanggang sa i-pull out na natin at ilagay natin sa brooder kapag kaya na pong kumain. At kapag pwede na siyang painumin, no? So, ganyan po ang itsura niya. Meron po siyang tray. So, unlike dito sa ating pangmasa, wala po siyang tray, no? Wala po siyang tray na kagaya nitong sa 60 to 80, pero meron naman po siya nito, no? Lalagyan nyo lang siya ng baso. Pinakamaliit na base ng baso na meron kayo, lagay nyo sa pinakasulok niya at yun na po ang magsisilbing humidity, no? Ng ating incubator. Ating 120 capacity. Proven and tested po. Ito po, bestseller ko to. Bestseller ko itong ating incubator na to, no? Itong 3,800 pesos. Ito naman po, 2,500. Before, ito ay 3K, no? 3,000. Bakit ko ginagawan 3,000? Dahil ang shipping fee po nung hindi pa po ako nasa Shopee ay around 800 pesos per unit, no? Ganito po.
So, doon ko na kinukuha mga ka-backyard kasi kapag ito ay ginawa kong 2.5, tas ako pa nagpapaship, no? Ang ating ginagawa imbis na negosyo is palugi. So, yan mga ka-backyard. Ito ay 3K before. Ngayon ay ginawa ko ng 2.5. So, inaalisan naman tayo ni Shopee dito ng around 400 pesos per unit. So, parang ito ay magiging 2,100 na lamang po sa akin. So, ayan, no, mga ka-backyard. So, ito, yung ating 60 to 80 capacity. So, dito naman tayo sa ating incubator na to. Ito po, itsura niya. No, hindi pa po tapos. Ito po ang itsura niya, mga ka-backyard. Ayan, 3-layer with fan po yan. Yung ating 60 to 80 ay wala pong fan, no? Dahil isa lang ang tray. So, ito tatlo ang tray. Kailangan po ng fan para mag-circulate yung init sa loob at mas scattered yung init sa bawat sulok, no? So, yan. Ito, mga ka-backyard, yung ating 120 capacity. Ganyan po ang itsura niya, no? So, ito, best seller ko to, mga ka-backyard. So, before, nung hindi pa ako gumagawa nung 30 to 50 capacity, ito po talaga ang best seller ko. Itong tatlong tray, no? Yung ating isang kliyente na lagi po nag-update sa akin ay sakit niya na ng ulo to, no? Magandang problema naman na meron sa kanya dahil napakabilis po daw dumami ng manok niya dito sa ating ginawang incubator at lahat po ng sinasalang niya ipipisa, no? So, napakabilis dumami, kaya yun na po yung sakit ng ulo niya dahil sa mahal na po ng feeds. Pero good problem po yun sa mga nag-i-start talaga ng business na poultry farming, no? So, kung susumahin nyo po, bawing-bawi niya na yung binili niya dito sa ating unit na to. So, ito po ay 3,800, no? Tatlong layer. May kita nyo naman po, tatlong layer with fan, no? 2 bumbilya na din ang free, no, mga ka-backyard. So, yan, with fan, tapos yung ating water tub. Ayan, so, yan po, no? Tapos, ito naman, yung bumili po nito is taga Baguio. Bumili po nito is taga Visayas. So, ito po lahat is sold na, no? Baguio, Visayas, hindi ko lang po sure kung anong lugar kasi itong dalawa. Hindi ko na nakita. Pero alam ko yung isa is Mindanao. No? Hindi ko lang po alam saan sa Mindanao na. Mamaya titignan ko po. Papaship ko na din po ito muna ng 2 sa ngayon dahil ito po hindi pa tapos yung tray sa loob. Ito po, itong ating 60 to 80 capacity is nag-request po si sir ng 5 bumbilya. No? 5 bumbilya dahil mahirap daw po ang ganong bumbilya sa lugar nila. Wala daw pong mabibilihan. Kaya nagpaparequest siya, dagdagan ko na lang daw yung presyo at siya na ang magbabayad, no? 5 bumbilya instead of 2 ay gagawin kong 5 na ibibigay sa kanya dahil nga po wala daw pong mabilihan ng incandescent bulb sa kanila. Siguro po nasa talaga malayong lugar sa sir sa Baguio. So, yan, sa probinsya na po siguro talaga. So, yan mga ka-backyard. Ganyan, no? Ito hindi pa po tapos. Hindi pa po tapos ito. Ito ay tray na lang ang kulang, saka tape. No? Ito tapos na po. Ready to ship na yan, dalawang yan. No? Mabalot ko na lang po ng bubble wrap. So, yan mga ka-backyard. Ganyan. Ito, lalagyan ko rin po ng manual guide dito sa ibabaw. No? So, yan mga ka-backyard yung ating 3 klase ng incubator. Meron yung 160 capacity, yung 2 tray, pero ganito lang din po ang itsura niya. Pinagkaiba lang ay hindi po, kasi nga natin to. Hindi po siya ganito, no? Hindi po siya ganyan. So, ano po siya? Ayan o, ganito. Dito po yung bisagra niya. So, ayan mga ka-backyard, sa lahat po ng interesado ay tumawag lamang po sa aking contact number. Ito po, ilalagay ko dyan sa ibaba. At
sa mga gusto po talaga na makausap ako directly, no? Dito na lang po kayo mag-message sa ating Facebook page, Kabackyard Official, para na sa ganon ay maging konektado po tayo, no? Every time na may tanong kayo or halimbawa update sa inyong na-order na or pinapagawa. So, ayan mga Kabackyard, sa lahat po na interesado, andyan po yung detalye natin sa ilalim, ano? So, ganyan po. So, yan lamang po sa ngayon about dito sa ating incubator update. Mga Kabackyard, wala pa tayong backyard update dahil medyo busy tayo. So, yan lamang sa ngayon, mga Kabackyard. Happy farming and happy breeding po sa ating lahat.